alak, sugal at babae. Ito ang nakasanayang lifestyle ni Rigor Mortis, isang matipuno at gwapong pilantropo. Oh yes, baby, you're so sexy. Oh yeah. Ngunit may kakaiba siyang libangan. Mahilig siyang mangolekta ng mga rare species na hayop. Ginagawa niyang jacket, rug, o display trophy ang mga ulo nito. Mabuti at responsable namang ama si Rigor sa kanyang pamilya. Kausap ni Rigor ang pamilya sa telepono. Pasensya na honey ha. Medyo busy pa talaga ako ngayon eh. Love you. Wala siyang pakialam. Kahit endangered species ito, ang mahalaga sa kanya ay makuha ito. Isang gabi sa Mortis Manor, habang nagpapahinga si Rigor. Breaking news. Somewhere in a dense tropical rainforest of Africa, captured in a camera mounted on a tree, a sighting of one of the rarest and newly discovered Bagheera, which is also known as a black panther but with oversized fangs similar to its feline ancestor, the saber-toothed cat, back in the Pleistocene epoch era. Sapat na ang impormasyong iyon. Kinaumagahan, naghanda na si Rigor ng kanyang mga kagamitang pang-hunting. Dumating na si Rigor sa malagong kagubatan ng Afrika. Sanay siya sa paghahanap ng mga hayop na tulad nito. Kaya't madali niya nasundan ang bakas ng Bagheera. At sa wakas, nakita niya ang Bagheera. Maingat niyang itinutok ang kanyang rifle. Iyari ka sa akin ngayon. Ngunit sa isang kasap mata, nagbago ang anyo ng Bagheera. What the? Ano nangyari yun? Nilapitan ni Rigor ang patay na Bagheera nang biglang tahimik siyang pinaligiran ng mga katutubo. Huh? Ilang weeks din ang lumipas nang makabalik si Rigor sa bansa. Nakadisplay na ang ulo ng Bagheera sa wall of collection niya. Samantala ang fur naman nito ay ginawa niyang coat. Medyo fresh pa ang balat. Pero okay lang. Haha. Panalo to. Sa sobrang saya ni Rigor, hanggang sa makatulugan na niyang suot-suot ang coat na Bagheera. Ngunit, huli na ang lahat. Dumikit na sa kanyang katawan ang balat at balahibo ng hayop. At naging iisa sila nito. Nagpakita sa panaginip ni Rigor ang matandang babae. Nagbabadya na siya ang Bagheera at nag-aalala sa kanyang pamilya. Isang matinding gutom. Makakain ng laman. Laman loob ng tao. Nang gabing iyon, Ang iingay naman ng mga doggy na to, Heist. isang gimbal na sigaw. Kasunod ang nakakabinging katahimikan. Kinaumagahan, mahimbing pa rin na natutulog si Rigor. Nang bigla siyang napabalikwas. No way! Anong ginawa ko? Anong nangyayari sa akin? Nang binuksan niya ang TV, Isang babae ang natagpuang wala ng buhay sa isang subdivision sa Makati. Pinaghihinala ang biktima ng mga adik, hinalukay ang kalamnan nito at ang ulo ay hindi pa matagpuan. alam ni Rigor sa sarili niya kung sino may kagagawa ng mga ito. Hindi! Ayoko na. Ang matandang babae na nakita ko sa scope, siya ang magkukulam na kinatatakutan ng mga tribo kung saan ko ito napatay.
Kaya pala, parang nagpapasalamat sa kanyang mga tribo. Ilang araw ang lumipas. Sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Rigor, isang puwersang hindi niya maipaliwanag ang pumukaw sa kanya. Tila tinatawag siya ng code. Napabangon siya nang mapansin niya ang bahagi ng pader sa kanyang kwarto. What the? No! Hindi na nakuwang pumalag ni Rigor sa bilis ng mga pangyayari. Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Ayoko na pumatay! May panibago na naman siyang bibiktimahin. O mga anak, dalian nyo na maglakad para makakain na tayo. Opo, Mama. Gutom na nga po kami ni Tasha. Mag-uumaga na nang nakabalik si Rigor sa kanyang tower nang mapansin niya ang notification sa kanyang smartphone. 3 missed calls. Kagabi pa ito ah. Nagpunta pamilya ko. Buti na lang. Wala ako dito. Ayokong malaman nila ang sitwasyon kong ito. Ha? Nang mapansin niya sa sahig Bakit ang nandito isang to? racket. Bakit ang pamilya ko pa? Hindi! Hindi! Bakit ganito? Hindi pwede to! Para wala kayong mamiss na episodes sa Epic Horror Stories, subscribe na kayo sa Epic Studios at i-click ang notification bell. Okay?